Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa mga masugid naming taga-subaybay ng palatuntunang Know the Truth dito po sa TV Maria. Ito po si Attorney Mar Villasos OP at makakasama po natin via Skype mula sa Estados Unidos si Father Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father! Kumusta ka na diyan? Magandang araw sa iyo, Brother Bart, at sa awa po ng Panginoong Diyos ay okay po naman tayo rito. At napakaganda po ng ating tatalakayan sapagkat ito po ay magiging sequel ng isa sa mga nauna po nating na ipalabas. At sa ating pong pagbabalik ay sasagutin na po natin ang katanungang ito. Magandang araw po, Father. Ako po ay isang aktibong Katoliko dahil po ako ay kasali sa youth ministry at sa choir ng aming parish. Tanong ko lang po, saan po ba nasusulat sa Bible na mayroong purgatory? Kasi po, hindi ko maipaliwanag ng maayos kapag may tumutuliksa sa ating reliyon. Sana po maibigay ninyo sa akin ang sagot para po maituwid ko ang baluktot na paniniwala ng ibang sekta. Maraming salamat po at more power sa programa ninyo. At narinig po natin ang katanungan, saan daw po natin mababasa ang pinagbabatayan ng purgatorio sa banal na kasulatan para daw po ma-share niya doon sa mga nagtatanong sa kanya. Para po sa ating kasagutan sa napakagandang katanungan na yan, unang-una po nais ko lamang sabihin sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa programang ito na yan pong salitang purgatory ay hindi po yan English o Tagalog. Yan po ay original na wikang Latin o Latin. Kaya dahil po dyan, hindi talaga nila makikita yan sa Bibliang Tagalog at sa Bibliang Ingles dahil Latin ang salitang yan Yan pong salitang purgatorio ay pinaiksing salita lamang yan ng purgationem peccatorum. Ibig sabihin, paglilinis ng kasalanan. At yan po ay makikita natin siyempre sa Bibliang Latin na 1,400 o 1,300 na mas matanda kaysa sa English Bible. At ito nga po ay makikita natin dito po sa Epistle to the Hebrews, chapter 1, verse 3. Babasahin ko po mula sa Latin Vulgate or Latina Vulgata. Quae cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius portansque omnia verbo virtutis sue purgationem peccatorum faciem sedit ad exteram majestatis in excelsis. Ayan po, narinig po natin word for word, purgationem peccatorum. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog ng ang Biblia 2001. Siya ang maningning na kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan. Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan.
sino daw po itong naglilinis ng kasalanan, gumagawa ng tinatawag nating purgationem peccatorum, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya word for word po mula sa Latin Bible, nandiyan ang purgatorio, purgationem peccatorum. Kahit naman po babasahin po natin sa wikang Ingles ng King James Version, nandun po ang root word ng purgatory. At yan po ay ang salitang purge, no? At ito po ay mababasa natin sa sinabing talata sa King James Version. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, fell down on the right hand of the Majesty on high. Purge our sins. Nandun po ang root word sa wikang Ingles sa King James ng Biblia. Napakalinaw po, Father. Meron po palang paglilinis ng kasalanan. Ibig sabihin, kung meron pong paghuhugas, saan po ginaganap ang paghuhugas? Di ho ba sa lavatory? Kung matutulog ho kayo, saan po kayo matutulog? Di ho ba sa dormitory? Ito po, may purgation, may pagpupurga. Saan gagawin ang pagpupurga? Di sa purgatory. Napakasimple lang naman po, mga minamahal, kung ang hanap lang naman po natin ay salita. Pero hindi po kami nagtatapos sa pagbibigay lamang po ng mga salita galing sa Biblia, kundi ipapaliwanag po natin ng mas malalim pa ang aral ng Santa Iglesia tungkol sa purgatorio. Father, alam naman po natin na ang tao kapag namatay, ganito po ang nangyayari, di ho ba? Sa 9:27 ng Hebreo, ang sabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang sabi po ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, pag namatay na daw po ang tao, pwedeng langit o impyerno lamang. Wala pong middle state. Kaya wala pong purgatorio. Ano po bang ikatitiyak ng ating mga tagapanood na merong tinatawag na middle state na maliban sa langit at impyerno ay meron pa pong ibang lunan o kalagayan na maaring tunguhan ng mga kaluluwa ng mga yumao? Unang-una po, Brother Bas, ipinakikita po sa atin na itong makakaibayo natin sa pananampalataya, talagang kulang-kulang yung kanilang kaalaman sa banal na kasulatan. Sapagkat napakalinaw po sa banal na kasulatan na yung estado, yung kinaroroonan ng mga kaluluwa, ng mga sumasampalataya sa Diyos, ay hindi na sa dalawang bagay lang. No, kung hindi tatlo po iyan, no, bukod pa doon sa impyerno. No, saan po natin mababasa yan? Dito po sa Filipos chapter 2 verse 10. Ganito po yung ating mababasa. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Tatlo po yan Ito po'y lumuhod. Sinasamba si Jesus. Hindi po ito impyerno, brother. Dahil yung mga sa impyerno ayaw sumamba sa Panginoong Jesus, mga demonyo ang nandoon at mga kampo ng demonyo. Ang sabi po'y sa langit. Lumuluhod sila. Dahil Catholic saints yung nasa heaven Tayong Catholic lang naman ang lumuluhod. So yung mga saints sa heaven, sila Mama Mary, lumuluhod dyan sa Diyos. At tayo ang mga Catholic dito sa lupa na lumuluhod. At meron daw sa ilalim ng lupa. So, ano itong mga kaluluwa na ito? No, yan ay ang tinatawag nating purgatory. Ipaliliwanag ko po nung higit pa mamaya. Ito po'y sinusuga ni San Juan. Dito po nung binigyan ng pagkakataon ng lahat ng kaluluwa para buksan ang aklat ng buhay. Hindi po isa lamang
ang kinaroonan ng mga kaluluwa, kung hindi tatlo din. Revelation chapter 5 verse 13. Ganito po yung ating mababasa. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at mga nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, narinig kong nagsabi, sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay ang kapurihan at ang karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Ay dito po natin makikita, brother, may tatlong kinaroonan din. Kaya dyan po natin makikita yung kaluluwa at ano yung tawag natin dyan, purgatory, sapagkat ang paghuhusga ng Diyos, babagamat is biglaan at isang beses na binibigay, kagaya ng iyong binasa kanina, ay dumarating din ang pagpapatawad ng kasalanan, hindi lamang sa daigdig na ito, maging sa kabilang buhay, kahit na yung mga namatay na. Ito po ay mababasa natin, pakibasa po brother, itong Matthew chapter 12 verse 32. Ang sabi po dito sa Mateo 12:32, at ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. At yan pong talatang inyong binasa, Brother Mars, ay napakahalaga. Sapagkat para sa ating pananampalataya ay napakalinaw pa niyan sa lumang tipan pa lamang na yung kaluluwa ng mga namatay ay nililinis din ng grasya ng ating Panginoong Diyos. At iyang paglilinis ng kasalanan dito po ng Panginoong Jesucristo ng ating mga kaluluwa, dito ba sa buhay na ito o sa kabilang buhay, ay maaaring samahan ng panalangin at pag-aalay at sakripisyo ng mga tao dito sa lupa. Babasahin ko po itong Exodo chapter 30 verse 16. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang salaping pantubos at iyong ilalaan sa paglilingkod sa toldang tipanan na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harapan ng Panginoon upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Makikita po natin, nung panahon na wala pang templo, ang bahay dalanginan ay ang toldang tipanan. Doon pa lang nag-aalay na sila ng mga handog para pantubos sa kaluluwa bilang alaala no sa mga mamamayan ng Israel. Ay ito hindi po lamang yan sa mga buhay dito sa lupa, maging sa mga patay. Kaya nga babasahin po muli itong Ruth chapter 2 verse 20 na ganito po yung sabi ni Noemi. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kanya, ang lalaking iyon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin. So makikita natin, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi lamang binibigay sa mga buhay dito sa lupa, maging sa mga namatay na. At ang kagandahang loob ng yan, sabi ng Panginoon, ay ang paglilinis ng kanilang kasalanan. At kung babasahin din po natin ang aklat ni Ruth sa 1:8, mas lalo pong malinaw sapagkat ganito po ang ating mababasa. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina, gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Yung mga buhay po pala, kagaya ng Panginoon, ay maaring gumawa ng mabuti sa mga namatay.
Kung nasa langit po ba, kailangan pang gawa ng mabuti? Hindi na. Yung mga nasa impyerno, may magagawa po pa ba tayong mabuti para sa kanila? Ay wala na rin. Ngayon, saan? Dito po lumalabas na napaka-logical at biblical po ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika, ang pag-iral ng purgatorio, na kung saan ginagawa ng Diyos at ng tao ang kagandahang loob, paggawa ng mabuti para sa mga namatay. Ngayon po naman, Brother Bas, nais ko pong basahin itong Zacarias chapter 13 verse 9. At ganito po yung napakagandang pananalita ng Panginoong Diyos. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. At akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Diyan po natin makikita, mga kapatid. Kaya nga hindi lamang dalawa, no, ang bayan ng Diyos, may ikatlong bahagi, no, meron nasa langit, nasa lupa, at itong mga nasa purgatorio, na dinadalisay ng Panginoon tulad ng pilak na dinadalisay sa apoy. Diyan po natin makikita, mga kapatid, na may bastahan itong ating purgatorio. Kahit na yung ating description ng paggamit ng mga analogies, brother, tulad ng apoy, pagdalisay, paglilinis, ang lahat ng iyan ay isinasaad at pinapahayag ng banal na kasulatan. Ngayon po naman ay maaari pong pakibasa itong Isaiah chapter 4 verse 4 para po sa higit na kaliwanagan ng ating mga tagapanood. Pagkahuhugasan ng Panginoon ang karumhan ng mga anak na babae ng Sion at lilinisin ang dugo ng Jerusalem sa gitna ng bayan sa pamamagitan ng bisa ng kahatulan at sa pamamagitan ng bisa ng pagniningas. Sa King James Version po, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof, by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Ay talagang purgatorio po talaga ang description, brother. At yan ay hindi lamang kay Prophet Zacariah, kay Prophet Isaiah, maging kay Prophet Malakay or Malakias. Malakias chapter 3 verse 2 to 3. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagkat siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak. At kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. At kanyang pakikinising parang ginto at pilak. At sila'y magaghahandog sa Panginoon ng mga handog ng katuwiran. Kung ang presensya ng Panginoon sa ating buhay dito sa lupa, Brother Mars, nagdadalisay ng tulad ng apoy, tulad ng paglilinis ng pilak, how much more in life after death sa paglilinis ng kasalanan. Kaya ito pong terminolohiya at description ng purgatorio ng ating Santa Iglesia ay talaga namang tunay na very biblical. At ito po ay pinapatunayan ni Propeta Daniel sapagkat meron po siyang binabanggit na mga taong marurunong na nangabuwal o namatay sa pamamagitan ng tabak. Dito po natin babasahin sa Kapitulo 11, ang versikulo po ay 33, patuloy hanggang 35 ng Daniel. At silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami
Gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab, ng pagkabihag at ng samsam sa maraming araw. Binabanggit po dito sa versikulo 33 ang pagkabuwal sa pamamagitan ng tabak at ng liyab. Ibig sabihin, mamamatay itong mga marurunong na ito sa Israel. 34. Pagka nga sila'y mga bubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila'y na may mga daya. 35. At ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat ukol sa panahon pang takda. Ito po daw na mga pantas na binabanggit, Father, mga bubuwal muna. Ibig sabihin mamamatay bago dalisayin at papuputiin hanggang sa panahong takda. Napakalinaw po, mga minamahal, na ito ay may kinalaman sa ating aral ng purgatorio, na yung mga namatay, yung mga yumao, maaring pang dalisayin o linisin sa panahong takda mula sa kanilang mga pagkakasala. Kung sila'y namatay, na tulad ng mga pantas na yan, na mga kaibigan ng Diyos o nasa estado pa rin ng grasya ng Diyos. Talagang akmang-akma at angkop talaga sa ating doktrina. Baka naman sabihin nila, Brother Mars, puro Old Testament ang ating binabasa at wala dito po sa New Testament. Kaya nais ko pong basahin sa inyo mula po dito sa ang Biblia na original version, ang 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ito po'y kaligtasan ang tinuturo ni San Pablo. Subalit, pinaliwanag niya na merong pagsunog, merong pagdalisay. May kaligtasan na dumadaan sa apoy. Ang tawag natin yan ay apoy ng paglilinis, purgatorial fire. Kaya very clear po talaga, sinususugan ng banal na kasulatan ang ating pananampalataya. Basahin din po naman natin dito po sa sulat ng ating minamahal na sa St. Jude Thaddeus. No Jude, verse 22 to 23, at ganito po ang ating mababasa diyan sa napakaiksing sulat na ito ng ating minamahal at bantog na apostoles ng ating Panginoong Hesu Kristo. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotang maging ang damit na nadugisan ng laman. Meron daw mga taong dapat tayong iligtas, brother, mula sa apoy. Alam na natin kung anong apoy yan. Yan ay apoy ng paglilinis ng kasalanan. Dahil yung mga nasa impyerno, sila'y nandoon na magpakailanman, hindi na yan maiaalis doon. Eternal damnation yun. Anong apoy ito na yung kaluluwa ay maaari pang linisin at mailigtas mula doon? Ang tawag natin diyan ay ang apoy ng paglilinis, the purgatorial fire, the fire of purgatory. Unang-una po, alam naman po natin, Brother Bars, na ang buko, the one and only judge of the living and the dead, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at huhusga kung sino yung mapapasok sa langit o hindi. Para po sa ating pananampalataya at ayon sa ating banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo lang
ang magdedesisyon kung sino ang maliligtas o hindi. Kaya ang magagawa nating mga Catholics ay ipagdasal sila. No, alayan sila ng panalangin. At ang pinakamabisang panalangin, siyempre, ay ang pag-aalay ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya nga ng sabi ng Panginoong Hesukristo, dito mismo sa kanyang pananalita, dito sa Last Supper, na sinulat ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, no, verse 24 to 25. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Verse 25, sa gayon ding paraan ay kanyang kinuha ang kopa. Pagkatapos magkahapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Ano daw yung alay para sa ating kaligtasan? Ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya misa ay yung ating inaalay, banal na Eucharistia, ang iniaalay natin para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga yumao. Sa ating pagtatapos, Padre, ano po ba ang mensahe na gusto po ninyong ipaabot sa ating mga tagapanood? Mga kapatid, narinig po natin na sa programang ito ay Biblia po ang sumagot ng inyong katanungan. Hindi po tayo nandoloko, dalisay na salita ng Diyos po ang nagbigay ng katugunan sa inyong mga katanungan. Kaya dahil po dyan, maging masusi tayo sa ating pag-aaral. Saliksikin natin ang banal na kasulatan at makikita po natin very biblical ang ating pananampalataya. Kaya nawa maging inspirasyon ito ng ating mga kabataan at maging kayong mga tagapanood para saliksikin at basahin ng mabuti ang Biblia at pag-aralang mabuti ang doktrina ng ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Attorney Mar Villasos OP sa ngalan ni Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.